Kung kasing edad kita at mahilig ka makinig sa mga heavy metal or mga rock, siguro narinig mo na rin yung balita na nag-suicide ang vocalist ng Slapshot na si Jamir Garcia dahil na rin sa mental illness na kung tawagin ay depression. So, sobrang nakakalungkot lang na malaman na yung nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao para magpatuloy sa buhay gamit yung music niya is siya pa yung hindi nakayanan yung hamon ng buhay. Mahirap din magsalita kung ano yung dahilan kung bakit siya nag-suicide or kidetail ang kanyang sariling buhay. Pero yun nga, sa tingin ng mga tao talaga, isa yung paghiwalay ng bandang Slapshot sa mga dahilan kung bakit na nagpakamatay si Jamir Garcia. Naisipan ko din gawin tong video na to para naman sa mga designers or mga artists na dumadaan din sa mga ganito pakiramdam kagaya ng depression, anxiety, stress, frustration, burnout. So yan yung mga common na mabibigat na emosyon na nararamdaman ng mga designers or ng mga artists. Dahil syempre ako rin mismo nararamdaman ko din yung mga ganyan. Siguro lahat naman ng designers at artists normal lang yan. Nararamdaman din nila yan. So ang pag-uusapan natin sa video na to ay kung ano yung mga common cause ng depression, anxiety, stress, frustration, burnout para sa isang artist or sa isang designer. At syempre kung paano maiiwasan or malalabanan ang mga ganitong klaseng pakiramdam. So disclaimer lang din muna na hindi naman talaga ako expert pagdating dito sa kung paano mag-deal sa depression or sa anxiety, stress. Kumbaga sinishare ko lang din yung experience ko at kung ano yung mga ginagawa ko para medyo maiwasan or mabawasan man lang yung mga ganitong klaseng pakiramdam. Okay? So kung ikaw meron ka talagang seryosong depression or anxiety, burnout, ganyan, mas maigi na mag-consult ka sa isang professional para matulungan ka talaga ng maayos. Okay? So, sana makatulong lang din tong video na to at least medyo mabawasan or malaman mo na hindi ka naman nag-iisa at lahat naman tayo ay pinagdadaanan yung mga ganyang pakiramdam. Siyempre, yung unang-una dyan ay yung parang napoprostrate ka at sa tingin mo is I'm not good enough. Kung baga na kahit anong gawin mong aral or kahit anong gawin mong practice is nahihirapan ka talagang mag-improve or nahihirapan kang mag-progress sa karir mo dahil na rin siguro wala kang mentor, walang proper education, kulang ka sa mga resources, wala kang budget para mag-enroll sa school. So, very common na itong ganitong issue sa mga designer or artist, lalong-lalo na pag nagsisimula pa lang or nai-stuck sila sa entry level or sa mid-level. Pangalawa naman dyan, syempre, ay yung hindi ka makakuha ng clients or hindi ka makakuha ng trabaho bilang graphic designer. Syempre, isa na rin sa mga dahilan kung bakit nangyayari yan ay yung kakulangan mo ng design skills. Kakulangan mo din ng knowledge kung paano talaga i-promote or i-present yung sarili mo sa client at kung paano makipag-negotiate na rin. Pangatlo naman ay yung I don't feel motivated. Ito yung kinukulang ka na sa passion at gasolina para i-push yung sarili mo para mas lalo kang mag-improve as a graphic designer or as an artist. So, nandyan din naman ay yung nobody is supporting you. So, yung pakiramdam na walang sumusuporta sa'yo, pamilya mo, kaibigan mo, mga malalapit na tao sa'yo. So, yan, isa rin yun sa mga nagiging cause ng depression or anxiety or stress. So, nandyan din naman yung tinatawag natin na self-doubt na kumbaga dahil hindi ka nga nag-i-improve, hindi ka makakuha ng clients, hindi ka nag-i-excel masyado, is iniisip mo na baka hindi para sa'yo talaga yung graphic design. Kumbaga, iniisip mo na mag-iba na lang ng career path dahil nga, ayun, nakukulangan ka nga sa skills mo at sa knowledge mo bilang graphic designer. So, ang susunod naman dyan ay yung jealous of other designers or artists. So, andyan yung naiinggit ka sa success ng mga ibang graphic designer, lalo na kung medyo magkasabay lang kayo ng years of experience. So, syempre nakikita mo na medyo mas nag-excel siya sa'yo o kaya naman mas marami siya nakukuha ang clients or mas marami siyang trabaho kaysa sa'yo. Panghuli naman ay yung burnout kung tawagin. Ito naman yung kung meron ka ng full-time job
or kung in-house designer ka is nabe-burnout ka na sa paulit-ulit mong ginagawa. Kumbaga nawawala na yung self-worth mo sa sarili mo kasi nga parang wala ka ng kwenta dahil ginagawa ka na lang robot nung boss mo. So ayan yung mga common reasons kung bakit nade-depress ang isang designer. Based na lang din yan sa experience ko at sa observation mula dun sa mga kausap na ibang designer, dun sa mga nagpo-post sa group. So kung may na-miss out man ako, i-comment mo na lang sa baba kung meron ka pang pinagdadaan ng mga issues as a graphic designer na nagkokos sa'yo ng depression, stress, or anxiety. Ngayon naman, isa-isahin naman natin yung mga pwede mong gawin para mabawasan man lang or maiwasan mo yung mga ganitong klaseng pakiramdam. So ito lang din yung madalas na pinapasok ko sa isip ko tuwing nakakaramdam ako ng mga stress, anxiety, depression, or unang-una, basta masaya ka at passionate ka dun sa ginagawa mo. So, ituloy-tuloy mo lang. Kumbaga, yun ang lagi mong isipin. Kahit hindi ka pa masyado magaling, basta ang mahalaga is nag-enjoy ka dun sa ginagawa mo. Kasi darating ka rin naman dyan sa level na yan. Basta stay true to your craft ka lang diba? Kumbaga, keep the fire burning. Ika nga nila. Susunod naman ay hindi ka nag-iisa. Isipin mo na lang lahat naman ng artist or mga designers nararamdaman din kung ano yung nararamdaman mo. Yung iba mas malala pa. Kaya kung kinakaya nila na magpatuloy sa buhay, siyempre ikaw, kailangan kayanin mo rin, di ba? Maging masaya kung ano meron ka. Pero huwag kang titigin na maghangad ng mas mataas pa. Kung halimbawa, may trabaho ka o kaya pa isa-isang client pero medyo maulit o kaya medyo toxic yung workplace mo, okay lang yan. At least may trabaho ka at may client ka. Kasi isipin mo, yung iba, walang client or walang trabaho. So, mas malala yun. Pero hindi naman ibig sabihin, ang gandong ka na lang. Siyempre, magpursige ka pa rin na mas gumaling para mas madagdagan yung clients mo at mas makakuha ka ng mas magandang trabaho. So, susunod ay huwag ka masyado umasa sa ibang tao na suportahan ka. Ikaw lang ang mismo ang susuporta sa sarili mo. So, real talk lang yan. Kailangan ilagay mo na sa isip mo na kakampi mo lang sarili mo. Walang pake sa kritiko. Parang price tag lang, kontrabida. Chillin' like a villain. Follow mo yung mga super saiyan level designers na nagmo-motivate or nag-i-inspire, lalo na sa mga aspiring graphic designers, para mas lalo kang mag-improve at mas lalo kang ma-motivate na mag-aral pa ng mga bagong skills. So, minsan kailangan din natin ng gabay ng wisdom of words pala galing sa mga super saiyan level designers. Malaking boost kasi sa motivation mo yan pag lalo galing sa mga matataas na level na designers, yung mga kilala na talaga sa industriya. Mas mabuboost yung moral mo kasi nga galing na sa kanila kumbaga, yung iba kasi sa mga groups may mga toxic na pag nagtanong kay ida-down kay. I-follow mo yung mga maayos na mga top level designers na willing talagang mag-share ng knowledge and experiences nila pagdating sa design. So mas malaking bagay sa iyo, mas malaking boost sa emotional aspect mo as a designer. So andyan niya si Nicolo Nimor, so may YouTube channel siya, si Sir Pepper Pascual, yan may mga post yan doon sa page niya. Tapos si Molongski, yan may mga tips siya kung paano makakuha ng client. Tapos si Sir Rock Leo, yun. At marami pa dyan sa groups, basta lagi ka lang stay active ka para mas marami kang matutunan at mapupulot ka ng mga aral galing dyan sa mga top level graphic designers na yan. So yun, ako hindi naman ako super saiyan level, pero at least masishare ko yung mga experiences at mga skills na pwede kong i-share sa inyo. So pwede nyo i-message sa page kung may mga tanong kayo or may kayong gustong malaman. So message nyo lang ako dyan sa page ng Monkey o kaya sa Facebook profile ko, right? So, ang susunod ay remember why you started this career in graphic design. So, pag parang unting-unting nawawala yung kapoy sa puso mo, ang gagawin mo lang is tatandaan mo kung bakit ka nagsimula sa career na to, kung bakit mo tinahak ang graphic design na career, kung ano ang naghatak sa'yo para ipurso yung graphic design, kung bakit gustong-gusto mong matuto or gumaling sa pagdi-design.
So, sa tingin ko, yung simple thought na yan, makakatulong yan para magkaroon ulit ng apoy at magbaga ulit ang puso mo as a graphic designer. Ang susunod naman ay ang personal projects, okay? Personal projects, napakahalaga niyan as a designer. So, pag designer ka kasi minsan hindi mo na nagagamit 100% yung creativity mo. Hindi mo na, dahil na rin syempre sa kailangan talagang may sinusunod kang instruction pagdating sa design brief at sa trabaho mo bilang graphic designer. Kaya mahalaga na magkaroon ka ng personal projects outside sa trabaho mo. Para kumbaga nabubusog mo pa rin yung kaluluwa mo at nagiging maganda pa rin yung pakiramdam mo sa sarili mo, yung self-confidence mo sa designer na may ibubuga ka pa rin. Kumbaga hindi pa rin nangalawang yung skills mo as a designer. So, malaking tulong yun para mas tumaas yung self-esteem or self-confidence. So, marami kang pwedeng gawin na personal projects na makakapag-taas ng self-esteem or self-confidence mo as a designer. Nandyan yung personal branding mo, o kaya kung may naiisip ka na business, pwede mong gawa ng branding, gawa ng layout, o kaya naman yung mga existing na business dyan sa lugar mo, pwede mong i-redesign, tapos malay mo magustuhan nila at bayaran ka nila. O kaya naman yung mga sikat na brands, pwede mo i-redesign. Kumbaga pang-practice lang para lang hindi ka mangalawang or ma-stuck sa araw-araw mong ginagawa sa designer. Mag-quit ka na lang sa trabaho mo kung talagang sobrang toxic na at naapektuhan na yung health mo. Mas mahalaga kasi yung health natin, especially yung mental health, kesa sa kinikita nating pera. No? Saka kung confident ka naman na sa skills at sa portfolio mo, makakahanap ka rin naman ng bagong trabaho. Marami namang hiring dyan. Pero syempre, depende rin sa sitwasyon mo. Kung talagang gano'n mo kailangan yung trabaho na yun. So, pwede ka naman siguro mag-apply na habang nandun ka sa trabaho na yun. Para at least, pagka nag-resign ka na, meron ka ng fallback kung tawagin. Misa kasi sa career natin, hindi naman lahat yan panghihinayangan mo yung bawat client or bawat trabaho mo. Meron talagang mga kailangan mong bitawan. Lalo na pag sobrang toxic na nung relationship nyo nung client or nung boss mo, na sa tuwing papasok ka or sa tuwing may gagawin ka sa kanya, nai-stress ka lang kasi sobrang hirap niya ka-transaction, sobrang hirap niya kausap, minamaliit ka niya, ganun. So, yun yung mga client na kailangan mo ng bitawan kahit gaano pa kalaki siguro yung sweldo mo. Lalo na siguro kung maliit yung sweldo or yung binabayad sa'yo, di ba? So, sa ganito yung sitwasyon, wag mo na masyadong isipin yung pera. No? Marami pa ibang client dyan na makikita yung value mo as a designer at hindi ka lang basta ituturing na parang robot na gawin mo yan. So, yun. Ang susunod ay mental toughness. It's all about mindset para malabanan mo ang depression. Kumbaga, minsan kailangan tanggapin mo na may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin or nasa outside siya ng forces na gumagalaw sa universe. Kumbaga, lagi mong iisipin yung worst case scenario na pwedeng mangyari sa'yo o sa work mo, sa client mo, pwede ka matanggal anytime para at least ready ka mentally at hindi ka sobrang madi-disappoint or sobrang kang madadown pagka yung may nangyaring yun nga, matanggal ka sa trabaho or mawalan ka ng ilang clients, yung mga ganun ba. So, susunod naman is mag-focus ka lang sa sarili mong biyahe. So, huwag mo na masyadong isipin kung mas magaling sa'yo yung iba. Ang kalaban mo lang naman talaga dyan is yung sarili mo. So, tatandaan mo, hindi mo failure ang success nila. So, may kanya-kanya tayong biyahe or may kanya-kanya tayong karera sa buhay. No, may kanya-kanya tayong timeline kahit sa mga designers or kahit sa anong profession pa yan. Okay? Ang kailangan mong talunin ay yung sarili mo. Kailangan lagi mong mas gagalingan yung doon sa past works mo, kumbaga.
Yung susunod dyan ay yung let it pass, okay? Minsan, yung mga pakiramdam ng stress, anxiety, depression, burnout na yan, lumilipas din naman pagka hinayaan mo lang. Minsan, mas okay pag yung hindi mo nilalabanan yung emosyon mo, di ba? Bayaan mo lang siya. Itulog mo lang, kain mo lang, nood ka na ng movie, nood ka ng anime, series, maglibang ka, laro ka ng basketball, papawis, jogging, bike, Netflix and chill, Rappi Tulpo and chill, nood ka ng Kamote Riders compilation, basta yung mawala lang yung isip mo dun sa nararamdaman mo, anxiety, depression, okay na yun. Makipag-usap ka sa tropa mo, biyahe ka, ayan, punta-punta. Pamilya mo, syempre, mahalaga yan, no? Take a step back, kumbaga, hindi naman tayo nakikipagkarera no? So, kailangan papahinga mo rin minsan yung utak mo, yung katawan mo, bigyan mo rin ng oras para mag-rejuvenate, right? Sa career natin as a graphic designer, hindi lang puro pera, client, trabaho ang mahalaga, no? Kailangan babantayan mo rin yung health mo, especially yung mental health mo as a designer. Kasi hindi naman tayo, so walang pinipili ang stress, anxiety, depression at kung ano-ano pa. Mula entry level siguro hanggang super saiyan level, nararanasan niyang mga ganyang pakiramdam, no? Mahalaga syempre na kausapin mo yung mga taong malapit sa'yo at mag-open up ka kung ano talaga yung nararamdaman mo or kahit simple kwentuhan lang din, no? So, hirap din ako magsalita tungkol sa kung ano talaga yung nararanasan ng isang taong dumadaan sa depression kasi wala naman ako talagang idea kung gaano kabigat yung nararamdaman nila. Mahirap naman sabihin ko na alam ko yung nararamdaman mo pero hindi naman talaga kasi wala naman talaga akong idea or wala naman idea yung mga tao na hindi nakakaranas ng depression na kagaya nung talagang level ng depression na nararanasan nila. Pero based dun sa mga naririnig ko at mga naikukwento na rin ng mga kakilala ko, yung depression daw kasi talaga sobrang sobrang bigat daw talaga, sobrang dilim daw talaga nung nararamdaman nila. So, naikwento rin ni Ian Tayaw ng Keso, kung naririnig kung follower kayo ng Keso or ni Ian Tayaw, is nakwento niya rin doon sa stream niya na minsan daw, pag nade-depress siya, 3 araw or mas mahigit pa na wala siyang tulog sa sobrang bigat ng pakiramdam niya, sobrang dilim ng pinagdadaanan niya, no? Kaya sa tingin ko talaga hindi lang basta normal na lungkot yung nararamdaman ng mga depressed na tao na para dumating sila dun sa point na na magsusuicide sila. So para takasan lang yung nararamdaman nila na ganun. Ako personally at siguro yung mga ibang tao sa isa sa inyo, no, naramdaman na rin minsan yung kumbaga dumaan na rin sa isip nila yung mga ganyang bagay na yun nga, suicide, pag sobrang bigat ng problema, di ba, minsan parang gusto mo na lang takasan yung mga problema, pero syempre kailangan wag mo i-entertain yun. Kumbaga isipin mo yung mga maiiwan mong pamilya, maiiwan mong aso, sino mo magpapakain doon, yung mga ganun. Kumbaga piliin mo pa rin na mabuhay. So ayun nga, tuwing nakakaramdam ka ng ganun, depression or lungkot, nandyan naman yung mga kaibigan mo, siguro yung pamilya mo. Simpleng usap lang naman ang kailangan di ba? Minsan ika nga din ni Ian Tayo base dun sa mga kwento niya pagka yung sobrang lala daw ng depression niya, tatawagin niya lang yung mga tropa niya or yung mga kabanda niya para medyo mabawasan or mailabas niya yung mga saloobin na nararamdaman niya sa loob ng dibdib niya. At yun, unti-unti nababawasan yung yung lungkot niya, nakakatulong. So ayun nga, so para sa mga designers or sa mga tao na nakakaranas ng depression, hindi man namin alam kumbaga kung ano talaga yung pinagdadaanan nyo, ay lagi nyo lang isipin siguro na hindi kayo nag-iisa, maraming pwedeng sumuporta sa inyo. Kailangan nyo lang din siguro mag-reach out, no? Yun yung number one thing siguro dyan sa sakit na yan is yung kumbaga huwag kang mahihiya na mag-reach out sa mga kaibigan mo, sa mga kakilala mo, sa kung sino yung pwedeng sumuporta sa'yo. So yun nga, isipin mo na din yung pamilya na may iwan mo, yung mga kung ano rin yung magiging epekto sa kanila
mentally, emotionally, syempre sobrang nakaka-trauma nun, di ba? Mas magigilty rin sila kasi nga isipin nila na parang wala man lang silang nagawa dahil di ka man lang nila na-comfort or nailigtas mula dyan sa depression, ganun. So, kumbaga day to day lang, malalampasan mo rin naman yun. Kung halimbawa, isang araw, malampasan mo lang isang araw na yun, hanap ka lang ng mapaglilibangan mo kung saan ka pinaka nag-enjoy, gawin mo lang yun. Kasi minsan, yung mga maliliit na bagay na yun, hindi natin naiisip na nakakapag-contribute na rin para medyo makarecover tayo dun sa ating nararamdaman no? Yung simpleng mga hobby natin, yan, basketball, bike, video game. Siguro isipin mo na din yung mga mamimintis mo, no? Hindi mo na makikita yung ending ng One Piece, di ba? Sa tagal niyan, hanggang ngayon, di pa rin natatapos. Hindi mo na mapapanood yung mga bagong vlog ni Kong. So, yun lang para sa video na to. Masyado na siguro mahaba yung aking litanya. Paulit-ulit na rin. So, sana nakatulong sa'yo at medyo nabawasan or medyo na-boost yung moral mo as a designer or non-designer. So, yun lang. Maraming salamat din. At kung talagang malala na yung depression mo at sa tingin mo, kailangan mo na talaga ng tulong, huwag ka mahiya na mag-seek ng professional help talaga sa mga doktor or sa mga mga professional sa pag-deal talaga sa depression, no? So, huwag hayaan kainin kanyang sakit na nararamdaman mo. Kailangan labanan mo rin yan. At tandaan mo na maraming nagmamahal sa'yo, Dre. So, yun, labanan natin yung lintik na depression na yan. Likes, comments, and subscribes. Maraming salamat ulit sa panonood. Yun lang. I'm out. Peace, y'all. Pala, nakalimutan ko i-promote ulit yung libro ko na Panimulang Guide sa Graphic Design. Available na ulit sa Lazada at sa Shopee. So, message lang kayo dun sa page kung gusto nyo umorder. Yun lang, maraming salamat.